Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Panawagan ito ng mga kongresista, mga 50 congressmen nagpasa ng resolution. Pinapatigil ang giyera sa Middle East. Ito, 50, title article, 50 House members call for ceasefire in West Asia. Sino kayo? Kung Iran, who you? Some 50 members of the House of Representatives have filed a joint resolution calling for the immediate cessation of hostilities in West Asia, citing the global economic impact of the conflict, including rising oil prices. Kabataan Representative Rene Co, Gabriela Representative Sara Ilago, and ACT Teachers Representative Antonio Tino led the filing of House Resolution number 909 on Wednesday. Sabi nila, itong resolution, initiated by Makabayan Black, the international community has a shared responsibility to prevent further escalation of violence and to pursue negotiations and peaceful solutions to its conflict. The Philippines, as part of the international community, must uphold diplomacy, dialogue, and international cooperation as essential pillars of global peace and stability. The resolution noted that military action by the United States and Israel against Iran, which started on February 28, have adversely affected civilians and triggered sharp increases in global oil prices. It said the situation has led to higher fuel costs, transportation fares, electricity rates, and overall cost of basic goods and services. Sabi nila, we resolve that the House of Representatives must call for the immediate cessation of hostilities in Iran, particularly an end to the military aggression instigated by the United States of America and Israel in order to prevent further loss of life and humanitarian suffering. We urge all parties involved in ongoing conflicts to prioritize diplomacy, negotiations, and peaceful dialogue as a primary means of resolving disputes. The lawmakers also called on appropriate state agencies to take appropriate measures to caution Filipino consumers, public transport workers, farmers, and other affected sectors from the impact of rising oil prices. So, parang ginagaya nila si Senator Hontiveros. Ang nauna dyan si Hontiveros. Kapuputok pa lang ng giyera, press conference kagad. Itigil ang putukan! Ano nang nangyari? Mula nung nanawagan si Hontiveros, may nangyari ba? Wala rin. Who are you? Hontiveros, hindi kita kilala. Sabi ng Iran, ng Trump, ni Prime Minister Netanyahu, hindi kita kilala, bakit ka manawagan? I don't know you. Sumunod naman ang presidente, nagbiyahe pa sa UN, gumastos. Estimate ko lang ito more or less, na nasa 100 million dahil dalawang chartered plane ang ginamit. 31 million kada aeroplano plus hotel accommodation, kung ano-ano pa doon, pagkain, masasarap. Ano bang return of investments pagpunta ng presidente sa UN? Napatigil ba niya ang giyera? Wala naman. Sumunod itong si Secretary Gibo Chodoro sa isang interview. Nananawagan siya na i-open kaagad ang Strait of Hormuz. Again, sino si Gibo Chodoro na pakikinggan ng Iran? Wala. Inamin nga niya na walang capability ang
armed forces na mag-escort ng ating mga oil tankers. Wala talaga, as in. O, tapos, manawagan pa siya ng agarang pagbubukas in your dreams. Well, maganda naman yung panawagan, but real talk, let's be realistic. Yung mga ganong salita, wala lang yun. Pang ano na lang yun. Just for the sake of saying it, kaya lang wala namang mangyayari. May mga post akong nababasa na ayaw ng Iran na makipag-negotiate sa United States. Yun ang nababasa kong post. Parang war of attrition na ito. Kasi itong nangyaring gera, lumalabas, ang silent winner is China. Bakit? Kasi yung Strait of Hormuz, pwedeng makadaan lang dyan ang mga oil tankers. Basta yung langis na kinarga mo, binayaran mo ng yuan. O, di happy ang China. Ang China, ang isa sa mga malalaking sumusuporta sa Iran. Magkakampiyan. Kaya magtatagal pa ito sa tingin ko, I hope I am wrong. Sana matigil na. Kaya lang, real talk. Nakikita ko, baka abutin pa ito ng 6 months. Meron nga akong nabasang post kanina. Isang cabinet member ni PRRD. Secretary Dominguez ba yun? Finance Secretary ba yun? Sabi niya, mas mahirap i-contain, mas mahirap solusyonan itong oil crisis ngayon kumpara sa pandemic. Kasi sabi niya, yung virus, pwede mong ma-contain, pwede mong i-quarantine, mamamatay yung virus after 14 days. Ang langis, hindi mo naman pwedeng i-quarantine. Oo nga, no? So, good luck sa administrasyong ito. Good luck sa Makabayan Black. Parang Risa Ontiveros lang. Para lang marinig sila. Para lang maipakita na may ginagawa. But, ayoko maging negative. Laway lang yan. Papel lang yan. Wala ring epekto yan. Hindi rin nakakatulong sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ko lang natagaan og sin. Salamat kay gitagaan ni among ato. Balay. Una ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop ni angkol sa tagaan na Mugiro. So iyero niya gibutangan lang og mga silupin ug apan ang silupin na ay tubig tungod kay gatuluan naman ug ang diri kuan lang gyud trapal lang ang ilang atop. Mupod ni ang ilang atop dinhi sa gawas nga bahin sa ilang abuhan. So gikuan lang unya dinhi lang sa yuta ang ilang lutuanan. Diri lang sa gawas nga bahin ang mga galon, langgana. So lisod gud ang ilang pagpuyo. Pasin. Unsay mong mesulti ante nga giyatagan mo og sin? Salamat sa Ginoo kay gitagan niyo sin nga panalangin. Nga makaatop na gid mo. Makaatop gid ni. Pila na katuig anti ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Pila na ni katuig? Pila na anti katuig? Pulo. Napulo na katuig. So lisod gid anti ang inyong kahimtang ba? Oo. So salamat kayo ante. Salamat sa Oo.